Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. So anyways, tunghayan po natin ang magandang balita na ating pag-uusapan is all about the passion and death of our Lord and Savior Jesus Christ. And this will be taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 27 verses 32 to 54. Matthew chapter 27 verses 32 to 54. And ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him, "This is Jesus, the King of the Jews." Two robbers were crucified with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God." In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. "He saved others," they said, "but he can't save himself. He's the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him. Now he wants him, for he said, 'I am the Son of God.'" In the same way, the robbers who were crucified with him also heaped insults on him. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" When some of those standing there heard this, they said, "He's calling Elijah." Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus to drink. The rest said, "Now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him." And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn into from top to bottom. The earth shook and the rocks split. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened,
they were terrified and exclaimed, "Surely He was the Son of God." Palakpakan natin ang Panginoon. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng akdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit at matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangupang sinabi, "Hindi ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di maligtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ililigtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa taas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ng kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Bayang pinagpala ni Yahweh El Shaddai dito sa St. Joseph the Worker Prayer Group, Central Bikutan, Taguig City. Ito po ang mabuting balita ng pagkapakasakit ng ating Panginoon para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Sige po, maaari na po kayo magsiupo. At yung dalawa ay nakaupo habang pinabasa ng ating Ebanghelyo. Actually, nire-respeto ko rin po sila.
yung dalawang nasa likod. Anyways, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Tonight, my dear brothers and sisters, I have good news for all of you. According to St. Matthew, chapter 26, verse 39, ito po ang pinakang key verse ng ating pagninilay. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Purihin natin ang Panginoon. And so, brothers and sisters, ito po ang napakagandang pagninilay. After ng 5 linggong pagninilay, after 5 weeks na preparation for the Paschal Mysteries, ito na po ang pinakang simula ng paglalakbay sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. At yun ay tinatawag na Holy Week. Sa wikang Latin, kinuha yung salitang Hebdomana Sancta, Holy Week, banal na linggo, o di kaya mga mahal na araw. Amen. Yan ay simula. Kapag Palm Sunday, hudyat po yan ng tinatawag na simula ng mga mahal na araw. Amen. Merong iba, sa halip na magnilay, anong kinagagawian ng mga tao? Nagpuntahan sa mga beach resorts para mag-beach party. Imbis na magnilay, nagpa-party. Merong iba nga, may ilang mga himpilan ng television at radyo. Tuwing mahal na araw, anong ginagawa? Off the air. Huwebes, Biyernes, Sabado, balik operasyon, Linggo. Amen po ba? Iba na po po na ninyo? Iba na po po na ninyo? Laging off the air ang ilang sa mga himpilan na radyo. Subalit, may isa sa mga himpilan ng radyo ang hindi nag-off the air kapag mahal na araw. At yun ay ang himpilan DWXI. Bakit? Ano ang tradisyon ng ating himpilan ng DWXI? Bukod sa Walk of Faith, mayroong tinatawag na pabasa ng pasyon na si Kristo'y isinilang, tatlong mago ang dumalaw, at sila'y nagpapira pa, at sila ay naghandog ng insenso, ginto at pila. Palakpakan natin si El Shaddai.
ang mga malls nagsasara Huwebes at Biyernes Santo. Yung Walter Mart bukas Huwebes Santo hanggang alas 8. Pagdating ng Biyernes Santo, sarado. Pagdating naman ng Sabado de Gloria, bukas. Bakit? Ganyan ang mga taong may panata. Amen? Pero iba nga, pati pabasa ng Pasyon, ginagawang rap version, hip-hop, na si Kristo, isinila, talong ako ang dumalaw. Ganyan ang mga kabataan eh. Pati yung traditional na mga matatanda, wala po ako pinatatamaan ha. Pati tradisyon ng mga may edad, ng mga may edad, o mga kanunuluan, sa halip na yung traditional na tono, ginagawang hip-hop. Totoo hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Palakpakan natin si Yahweh ng Shaddai. Anyways, ba't ba ako napakwento? Bilang panimula ng ating pagmimilay, ito po ay pinaka-dramatic sa ibang wika, pinakang narrative na pagmimilay tungkol sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Yesus ayon sa Ebanghelyong ating pinasa. Kung napupunan ninyo, pagka Palm Sunday, may dalawang bahagi. Una, sa pasimulan ng misa, mayroon pong tinatawag na Blessing of Palms. At yun ay binabasa sa Matthew chapter 21 tungkol sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Amen po ba? Nang papasok na si Jesus, pagdating ni Jesus sa Jerusalem, ang mga tao na nandoon, nagsigawan, nagwagayway ng palaspas, sumisigaw, Hosana he, sana, sana, sana ho, sana he, sana ho, sana. Hey JC, JC, won't you smile at me? Sana ho, sana he, superstar. Amen? Amen po ba? Ganyan ang mga taong naniniwala na si Kristo ang sinisigawan ng mga tao ng Hosana. Hosana, 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 Hosana. Amen? At yung ikalawang bahagi, doon sa banal na misa, doon sa liturgy of the Word of God, after ng second reading, meron din tinatawag na, yung sa Sunday Gospel natin, yung tinatawag na narrative passion story. At yun ay mababasa sa Matthew chapter 27, simula verse 11 hanggang 54. Medyo napakahaba at napaka-dramatic. Amen? Amen po ba? Amen. Yung mga taong sumisigaw ng Hosana sa anak ni David, noong time na si Jesus ay nasa kamay na ng mga makasalanan, yung mga taong sumisigaw ng Hosana, anong sinigaw nila?
Crucify him. Release Barabbas. Crucify him. Release Barabbas. Amen? Amen po ba? Ang tanong ni Poncio Pilato, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabbas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam niyo kung anong sinigaw ng mga tao? We choose Barabbas. We choose Barabbas. Amen? Sabay tanong ni Pontius Pilate, kung ngayon, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ang sigaw ng mga tao, crucify him! Crucify him! Amen? Kung sino yung mga taong sumisigaw ng Hosanna, hey, ay sila rin ang sumisigaw ng crucify him. Amen? Kaya nga mga mahal na araw bakit po? Tuwing sasapit ang mga mahal na araw o tinatawag na Semana Santa. Ang lapeng. Inaalala po natin ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating dakilang tagapagligtas, at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung palakpak ninyo yan, parang natitinitin siya. Amen? May dalawa akong katanungan. Unang tanong, question number 1, what are the purpose of Christ's passion on the cross? Pangalawang katanungan, what are the reasons why Jesus prayed while he was hung on the cross? Tatagalogin ko po itong dalawang tanong. Ano nga ba ang layunin ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? At ano nga ba ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus habang nakabayubay sa krus nanalangin sa Diyos Ama? Gusto niyo pong malaman? Gusto niyo pong malaman? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa unang tanong, bibigyan natin. Ito po, apat na layunin. Kung ano, apat na layunin. Ito po, unang bahagi. Itong unang bahagi ng ating pagninilay patungkol sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Ibabahagi ko muna sa inyo ang apat na layunin ng kanyang sakripisyo o pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus nanalangin sa Getsemani, sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ng paghihirap. Bakit nga ba sinabi ni Jesus yun? Ito nasa unang layunin. Unang layunin, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kabanatang 12,
talatang 27. Ngayon ako'y nababagabag. Nababagabag ang ating Panginoon. Di lang siya basta takot, kundi nababagabag. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, malinaw na sinabi ni Jesus, ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ko sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ang unang layunin ay upang danasin ang kanyang dusa. Kaya nabagabag ang ating Panginoong Jesus. Upang danasin niya ang kahirapan o pagdurusa para tayong lahat ay iligtas mula sa kasalanan ng sanlibutan. Wala yatang umime na. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, dito sa mensaheng ito, itong unang layuning ibinahagi ko sa inyo ay upang danasin niya ang hirap. Sa madaling wika, upang danasin ang kahirapang babatahin niya. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng tao ay kailangang magbata ng maraming hirap. Luluruhan siya, bubugbugin, sasampalin, kukutsyain, aalimurahin. Ng mga punong serdote, ng mga matatanda ng bayan, at ng mga iskriba, at ipapapatay nila siya. Subalit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na makulit. Yan ang prediction ni Jesus na hindi maintindihan ng kanyang mga alagad. At yun ang layunin kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya siya nagdusa sa krus ng Kalbaryo ay upang tayong mga makasalanan ay kanya ililigtas. Amen. Ikaw, ako, tayong lahat na mga makasalanan, kahit umawit ka pa ng Lord, patawad. Pagkat ako'y makasalanang nilalang, isipin mo, nagdurusa ang Panginoong Hesus sa krus, hindi para hiyain ang iyong sarili, ang aking sarili, at ang ating mga sarili, kundi upang tayo'y kanyang iligtas sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Yan ang unang layunin. Pangalawang layunin, ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus ay upang hatulan ang pinuno
ng sanlibutan. Saan ko matatagpuan yan? Kinuha ko muna sa Matandang Tipan o Lumang Tipan. Ito'y makukuha natin sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 3 verse 14. At sinabi ni Yahweh sa Ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang iyakong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Bakit ito sinabi yan? Bakit ito sinabi ni Yahweh doon sa ahas na yon? Kasi yung ahas na yon, ang purpose ng ahas na yon, linlangin si Adan at Eva. Amen. Kaya itong si Eva nagpatukso sa ahas. Sabi sa kanya ng ahas, totoo bang pinagbawal ng Diyos na kainin na lahat? Sabi ni Eva, di naman. Maaaring kainin namin lahat ng iyan, maliban yung bungang nasa gitna na yun. Sapagkat kapag tinignan namin o kinain namin ang bungang yan, mamamatay kami. Alam niyo nung sagot ng ahas, hindi totoo yan. Kaya pinagbawal ng Diyos yan, sapagkat kayo magiging tulad ng sa Diyos. Alam niyo ang ginawa, yung si Eva, kanino nakinig? Sa bibig ng ahas. At yun ay ang prinsipe o pinuno ng sanlibutan. At yun ay si Satanas. Kaya nagdusa. Kaya mapandin lang ang demonyo, si Satan. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 12 verse 31, panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, ang pinuno ng sanlibutan gumagawa at gagawa ng paraan upang ang taong nilikha ng Diyos ay hinangin. Amen. Papandin lang si Satan. Itong yung pinuno ng sanlibutan ito, papandin lang. Akala niya yung kanyang pinagsasabi totoo, yung pala kabaliktaran. Totoo o hindi? Ang hina naman. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Palakpakan natin si Elsaday ng malakas. Yan ang pangalawang layunin upang hatulan ang pinuno ng sanlibutan. Pangatlong layunin, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 20 verses 27 to 28, ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod
at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang ibig sabihin, the third purpose of Christ's passion on the cross is to give His life as a ransom for many. Amen? To give His life as a ransom for many of us. Sa kanyang pagdurusa sa krus, binayaran niya ang ating mga nagawa kasalanan. Amen? Halimbawa, ikaw ay pakialamera ng buhay na may buhay. Anong tingin mo? Makasalanan. Subalit dahil kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay, binayaran niya ang kanyang mga. Binayaran niya ang kasalanan ng sanlibutan. Amen? Kaya nga narinig ko po kapag banal na misa, anong laging inaawit? Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis paxet, dona nobis paxet, dona nobis paxet. Yung palakpak ninyo yan, parang nagpipinitin siya. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, sa kanyang pagdurusa sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay malayo mula sa bitag ng espiritu ng kadiliman. Amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. At ito ang pang-apat na layunin. Ang ika-apat na layunin ng pagturusa ng Panginoong Hesus sa krus ay upang luwalhatiin ang Diyos Ama at ng Anak. At ang Diyos Anak. Saan ko manatagpuan? Ito po ang sinabi ni Jesus. John chapter 12, verse 28. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli ko para rangalan. Kaya madalas natin naririnig ang inaawit, yung kantang glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Amen. To glorify the name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. At ano pa ang sinabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto? 1 Corinthians chapter 15 verses 24
to 28. Ano po ang sinabi? At darating ang wakas pagkatapos malupit ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupit niya at lumusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Amen. Bakit kamo ang kahuli-hulihang kaaway na pasusukuin niya ng ating Panginoong Hesus ay ang kamatayan? Amen. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, nalupit ang espiritu at bitag ng kamatayan. Ang nagpapabigat sa kamatayan iyon, walang dining iba kundi si Satanas. Amen. Amen po ba? Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos upang luwalhatiin ang kanyang banal at makapangyarihang pangalan, at yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ano naman ang sinabi sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Pilipos doon sa ikalawang pagbasa? Ang Panginoong Hesus, bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Mula nang gawin siyang tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya siya tinampok ng Diyos at ibinigay sa kanya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan sa langit, sa lupa, at nasa ilalim ng lupa, na lahat ay luluhod at sasamba sa kanya, at ang lahat ay magsasabi, si Jesucristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang apat na layunin ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, ano nga ba ang dahilan kung bakit nanalangin ang ating Panginoong Hesus habang siya'y nakabayubay sa krus? Ito po ang pangalawang bahagi ng ating pagninilay na ito. Ibabahagi ko po sa inyo tatlong dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin sa Diyos Ama habang siya'y nagdurusa sa krus.
Unang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin habang siya nagdurusa sa krus, sapagkat sa kanyang pagdurusa, hiniling niya sa Diyos Ama na lahat ng taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa ay kanyang patawarin. Amen? Saan ko matatagpuan? Ito'y matatagpuan sa Luke chapter 23 verses 33 to 34. Ano po ang sinabi roon? Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ulitin ko po yung unang panalangin ni Jesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tamang-tama. Tamang-tama itong unang dahilan. Itong unang dahilan, tamang-tama. Binanggit sa akin ni Sister Susan kanina. Yung batchmate ko, ilang linggo na lang nasa langit na nga ang kanyang kuya, iniyakan na nga, iniyakan pa, tapos sasabihin, di siya naniniwalang may Diyos. Totoo hindi? Wala na yata akong kausap. Totoo o hindi? Ito lilinawin ko po ha. Alam niyo po, matagal ko ng batchmate si Marvin. Ano? Magtakin nyo. Batchmate ko na nga siya sa elementary school. Batchmate ko pa siya sa high school. Sa Bigutan Parochial School. Tapos, ilang linggo lang matapos mamatay ang kanyang kuya, saka pa niya sasabihin, di siya naniniwalang may Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ganyan, yung nagsasabing, yung taong hindi naniwalang may Diyos, yan ang ugaling atheist. Ang nagsasabi niyan, yung mga taong tinatawag na atheist. Atheist. Bakit ko tinawag na atheist? Yun yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ayon sa damdamin ni Sister Susan, Apostol, ang sabi daw, gawa-gawa raw ng tao ng banal na kasulatan. Subalit ang totoo, ang Bibliyang binabasa natin, sagrado. Ang banal na itong Bibliyang ginagamit natin, sa tingin ng tao, sa tingin ng iba'y gawa ng tao, pero sa paningin ng Diyos, ito'y inspirasyon sa ating lahat. Inspirasyon ng Espiritu Santo at ang mga nagsulat ng aklat na iyon para mainimbag sa Biblia, yan ay inspired by the Holy Spirit.
Hindi ito gawa-gawa ng tao. Yung mga nagsulat ng banal na kasulatan, yung mga author na mga aklat tulad ng Pentateuch, historical books, wisdom books, prophetic books, inspired din ng Holy Spirit. May mga authors mula sa 4 Gospels, Acts of the Apostles, Pauline Epistles, General Epistles, at yung Apocalypse, inspired din ng Holy Spirit sa New Testament. Ang mga authors ng Old and New Testament, for your information, inspirasyon yan ng banal na Espiritu. Amen. Bakit sinasabing hindi siya niniwalang may Diyos? Kasi hindi siya pinapanalangin na nga natin, yun nga lang, kanyang puso sarado. Ang puso, pinapanalangin na nga natin, subalit ang puso ng tao sarado. Bakit? Yan ang mga taong walang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Subalit ang mga taong tinanggap at natutong makilala kanyang sarili at natutong makilala na totoong may Diyos, kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, pinatawad tayo ng ating Panginoong Yesus ng panahong siya'y nakabayupay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, yung pinagdadasal ni Sister Susan, yan rin ang dasal ng ating Panginoong Yesus. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen. Yan ang unang dahilan upang patawarin niya ang mga taong hindi nila alam ang kanyang ginawa. Pangalawang dahilan kung bakit nanalangin ng ating Panginoong Hesus habang siya nagdurusa sa krus, sapagkat siya'y sumigaw sa Diyos ng may pagkalita. The second reason why Jesus prayed while he was crucified on the cross, it's because he cried out to God with anguish. Saan ko matatagpuan? Matthew chapter 27 verse 45 and 46. Ano pong sinabi? Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nandilim sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Our Lord Jesus emotionally cried out to God with anguish. Kaya siya sumisigaw ng Eli, Eli, lama sabachthani. At malamang tulad ng kanyang pagsigaw sa Diyos, parang tayo rin ng mga time na tayo binaha ni Ondoy, ni Yolanda,
ni Sendong, kung ano-ano mga pangalan ng bagyo, anong lagi sinisigaw ng mga tao, yan rin ang sigaw ni Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Para bang iniisip natin pinabayaan tayo ng Diyos? Pero ang Diyos, sa kabila ng pagsubok sa buhay, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Amen. Ang ating Panginoon halos sumigaw ng may kauhawan, ng may pagdalita sa Diyos. Pakiramdam natin, hinahayaan tayo ng Diyos na mauwi sa wala. Kaya sumisigaw ng Eloi, Eloi, lama sabachthani. But God did never leave them. But God did not forget every one of us. God did not forsake all of us. In spite of our trials and persecutions they faces, God is always with us. Amen. Yan po ang pangalawang dahilan kung bakit nanalangin ng ating Panginoon. Ang pagsigaw ng Panginoon sa Diyos ng may pagdalita. At ito naman ang ikatlo at huling dahilan kung bakit ang ating Panginoong Yesus ay nanalangin habang siya'y nagdurusa sa krus. Luke chapter 23 verses 44 to 46. Ano po ang sinabi? Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang ibig sabihin, inihabiling ni Kristo Jesus sa kanyang Ama ang kanyang kaluluwa at espiritu. Christ committed to God His life into God's hands. Amen. Inihahabilin ng Kristong nakabayubay sa krus sa Diyos ang kanyang espiritu sa mga kamay ni Yahweh El Shaddai. Yung amen ninyo, walang kabuhay-buhay. Relax ang ating Panginoong Yesus. Relax ang ating Panginoon habang siya'y nagdurusa. Ang Panginoon, habang siya'y nagdurusa sa krus, halos malapit ng malagot ang hininga. Sabi niya, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu.
Kita. Relax. Relax ang ating Panginoong Yesus. Bago siya malagutan ng hininga, sumigaw ang sabing, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. In other words, into the hands of God, Christ has committed His Spirit to God. Amen. Sa kanyang pagdurusa sa krus, tayong lahat ay nilinis ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na dinanas mula sa ating mga kasalanan. Para kagaya ng ginawa kong awit, ito nilikha ko po. Sabi nga ng isang awit, Panginoong Jesus, kami iyong hamuin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inahumo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin. Panginoong Jesus, kami iyong hamuin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inahumo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin sa iyong mga latay at mga sugat. Banal mong dugo na umaabot sa krus. Sama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Panginoong Jesus, kami iyong hamuin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng daigdig ay inahumo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin sa iyong mga latay at mga sugat. Banal mong dugo na umaabot sa krus. Sama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa
natin si Yahweh El Shaddai. Ganyan ang mga taong iniligtas ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ikaw, ako, tayong lahat ay mga makasalanan, sapagkat ang ating Panginoong Yesus, dahil sa kanyang ginawa, damang-dama natin ang kanyang pag-ibig. You know why? He offered His life through His blood. He paid our sins of the world. At ako'y naniwala, ikaw, ako, tayong lahat ay mahal ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dusa sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa panahon ng Kwaresma o mga mahal na araw, tayo po'y magsitayo. Sama-sama natin magbalik tanaw sa mga pinagdaanan ng ating Panginoon sa ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Taas ang ating mga kamay, pikit ang ating mga mata, yapo ang inyong mga ulo, at damhin natin at pagnilayan ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dusa sa krus ng Kalbaryo. Lulog.
Tunay nga, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, nilinis mo ang aming pagkatao. Nilinis mo ng iyong banal na dugo ang aming katauhan mula ulo hanggang talampakan. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, sino mang mga taong hindi naniniwala na totoong may Diyos, tulad ng iyong panalangin, na sila'y iyong patawarin, sapagkat di nila alam ang kanilang winika at kanilang ginagawa. Totoo ang iyong pagsigaw sa Diyos ng Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pakiramdam namin kaming hinayaan ng lubos. Subalit dahil sa iyong kapangyarihan, sa iyong dusa sa krus, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pinababayaan. At inialay mo sa Diyos ang iyong buhay upang kaming lahat ay iyong tinubos mula sa kasalanan ng daigdig na ito. At sa aking mga kapwa lingkod, masakit man sa kanyang kalooban ang pagsabing ang pagsabi sa kanyang anak na di siya naniniwala may Diyos. Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay, iyong natipo ang iyong mapagpalang kamay na may mga butas ng pako, patawarin mo po siya, Panginoon. Sino man mga taong hindi naniniwala sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong mga pangyarihang kamay, iwanagin mo po ang kanilang isip, ang kanilang puso, at kanilang damdamin. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, kami naninikluhod sa iyong banal na harapan. Naninikluhod kami sa iyo, O Diyos, dahil sa iyong mensahe at kapangyarihan ng krus, sinakop mo ang daigdig. Dahil sa banal mong dugo na dumali sa iyong katawan, habang ikaw ay nagturusa sa krus, Panginoon, hinihiling po namin, tulad ng aming paghingi ng tawad sa iyo sa mga kasalanan namin, sila'y inyo po patawarin, Panginoon. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Panginoon tagapagligtas, aming pinawawalang bisa ng kapangyarihan na gawa ng pinuno ng sanlibutan sa ngalan ni Kristo Jesus. Ikaw, Espiritu, Principalities ng kadiliman, wala ka ng kapangyarihan maghari sa daigdig na ito. In the mighty name of Jesus. Espiritu ng sakit at karamdaman, wala ka ng kapangyarihan maghirap sa katawan ng aming mga kapatid sa ngalan ni Jesus.
mga may sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan ay lubos ko nang pinagaling. At sa dakilang pangalan ni Jesus, kami uuwi mga mananagumpay. 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 Sa ngalan ni Jesus, say Amen. Amen. Taas mo, panatili nakataas ang kamay. At sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, salamat sa ginawa mo pagdurusa sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat ay maligtas mula sa kasalanan. Salamat din po sa iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming mga pagkukulang. Salamat din po, Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong mga latay at mga sugat, kaming lahat ay inyong pinagaling at pinalaya mula sa bitag ng kasalanan at kahirapan. Salamat din po sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan. Your prayer requests, tithes and offerings, at ibang mga sangka na nais niyong pabasbasan sa aming Panginoon. At huwag kalilimutan, next week, wala po ng prayer meeting sa lahat ng mga chapters, prayer groups at cell groups bilang paggunita sa mga mahal na araw, lalo na sa mga activities na gagawin ng ministeryo nito ng El Shaddai. Na magsisimula sa pabasa, tuloy-tuloy po hanggang sa araw ng Holy Week and Easter Vigil Overnight Family Appointment with El Shaddai from April 13 hanggang April 16. Kaya magsama-sama tayo sa mga pagninilay sa panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihan Ama, nagpapasalamat kami sa mensahe ng iyong kapangyarihan sa krus. Salamat din po sa mga taong patuloy na umaasa at patuloy na nakikinig sa mensaheng ating binabahagi. Pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng iyong gawain, mula sa coordinator hanggang sa pinakamabatang lingkod, maging ang mga choir and band. Patuloy mong gamitin sa iyong upasan, lalo higit sa paglilingkod sa iyo. Basbasan mo po ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang mga panyo, tubig, langis, asin, Biblia, wallet, bag, passports, lahat ng mga bagay na kanilang itataas. Patuloy mo pong padaluyin bilang mga sangkap ang mga hawak na aming mga kapatid, upang kung sino mang makadampi ng kanilang mga hawak ay nilang paghimalaan. Maging ang mga larawan ng aming mga mahal sa buhay, lalo higit ang litratong hawak ng aming kapatid na matagal niyang pinapangarap, ipagkaloob po sa kanya ng may takot sa iyo. Pagpalain mo rin po pati mga prayer requests na nakasulat sa muting papel, ang kanilang mga kahilingan at bithiin. Inaangkin namin na lahat ay answered prayer. Basbasan mo po ang kanilang mga kaloob at handog,
ibalik ko po sa kanila ng gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. At patuloy po po pinapanalangin ang lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa gawain mo dito sa Central Bicutan. Maging ang buong tapat pa, patuloy mo kaming samahan, gabayan at ingatan. At sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, taglay namin ang katagumpayan mula sa iyong kapangyarihan at mensahe ng krus. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, kasama ng iyong banal na Espiritu at sa tulong at panalangin ng aming inang Birheng si Maria, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po. Salamat